I was charged of cheating with other 7 of my classmates. Nung barangay, kahit ilan lang po, no, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Magandang hapon mga kabisdak, dalawang taong iyakin ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Pero bago ang lahat, sa mga bagong pasok, baka naman pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell. At maraming salamat sa pagsuporta sa Berada Aguila. At syempre, laging abangan po natin yung i-upload na video natin tuwing alas 6:30 ng hapon at live commentary tuwing alas 8:30. Mamaya ho, ha? Ang mga iyakin, bow. Alam niyo ho, tama talaga si Vice President Inday Sara Duterte na yung mga nasa gobyernong Marcos ay kulang-kulang ang kanilang mga brain cells. Grabe ho. O tara na, ito po ang ating pag-uusapan ngayong hapon na kayari. Auntie Claire, umiyak. Suko na po sa Net 25. Reporter na si Eden Santos, sinipa. Pinagbabawal na, pinagbabawalang makasama sa press conference ni Auntie Claire sa palasyo. Nimal talaga. Oh. Hindi kinaya, no? Matindi kasi si Net 25, si Eden Santos, talagang inuukray si Auntie Claire Kumbaga talagang basag na basag lagi dito si Auntie Claire kay Eden Santos. Mukhang hindi kinaya, sumuko, kaya ito pinarusahan. Nakakahiya ka naman, Auntie Claire-ring. Enistalo, O, ito pa, isa pang iyaking pag-uusapan natin, Yawards, Tariela, kinasuhan si Sasurgando ng cyber libel. Ito si Tariela, miyak na. Alam mo yung abogado ni Tariela, duda ako dyan Mukhang may ibang lahi yan Mukha lang mukhang may lahing komunista. Hindi ko naman siya kilala, pero namumukhaan lang. Bago natin pag-usapan si Auntie Claire, pag-usapan po muna natin itong si Tariela. Pumunta po ngayon ay nagsampa po ng kaso si Tariela. Nabasahin muna natin yung balitang ito, mga kapartner. Ano ba kasing kaso yan, Tariela? Ayan. Ito, yung balitang ito, nagsampa ng reklamong cyber libel si Philippine Coast Guard. His spokesperson, Commodore J. Tariela, laban sa social media influencer na si Sasot sa Office of the City Prosecutor sa Manila ngayong Biyernes. Cyber libel complaint po laban kay Sasurgando ang isinampa ni Tariela. Lagi na lang, didiis na naman sinampahan. Yakin, Ang sabi naman ni Sasurgando, sabi ni Sasurgando dito. Ito ba natin Sasurgando? Tariela is suing me for calling him a Philippine Military Academy cheater. He should have sued Major Edgar Arevalo, who said in January 5, 2004, as reported by Philippine Star, that their committee found prima facie, evidence that the 8 cadets cheated in their management information science class. So ito pala yung dahilan na kaya nagsampa ng kaso, yung tinawag na cheater, itong si Tariela. Kaya nagsampa siya ng cyber libel. Ganon. Cheater pala ito. Ang sabi naman ni Sasurgando, ito pinapasagot daw ho siya, May mainstream media na gustong
gustong malaman nila yung sagot ni Sasrugando. Sama sagot sa Sasrugando dito. Sagot. Ilang guys ang sabi ni Sasrugando, ito basahin ko para hindi tayo ma-fake news. Inistalo kay Sasrugando, no? Sabi niya, ito. Ipa-plus mo. Tanggalin muna natin si Tariela. Ito kay Sasrugando. Ayan. Tariela! Ito yung sagot ni Sasrugando. Under our judicial system, Commodore J. Tariela has all the right to file a case against anybody. His legal complaint must be legally served in order for me to answer it legally. I will wait where I live, which is outside the Philippines, to receive it legally and thereby answer it legally. End. Paano po mapunta? Saan po ipapadala yung complaint ni Tariela? Di sa ibang bansa, di ba? So walang mangyayaring dito paglilitis. Para makapag-receive ng complaint, no? Alam niyo po itong nasa gobyernong Marcos. Masyado pong mga iyakin, no? Ayaw nilang mapuna sila. Ayaw nilang mabatikoso sila. At ayaw din nilang may magkomento ba, no? Sa kanilang trabaho sa gobyerno. Hindi naman bawal yun, mister. Ay may karapatan naman ang bawat Pilipino. Tinawag kang cheater. So, nag-file ka ngayon. Ang problema nga kung ito yung basihan niya, na nag-file siya ng complaint na cyber libel against Sasrugando, na siya ay cheater, ang alam natin, inamin din niya Kung inamin mo yung ganyang paratang sa'yo, so hindi ka pwedeng mag-file ng cyber libel dahil totoo. Naalala niyo po yung congressional hearing, ginisa siya ni Kong Marcolita, umamin man siya dito. Pakinggan niyo po yung video, merong video po tayong nakita. Ito, pakinggan natin. Ay, okay. Commodore, you graduated from the Philippine Military Academy? I'm 3 weeks short of my graduation. Would you like to say, or you would like to explain why you did not succeed in graduating from that great military academy? Yes, Mr. Chair. As what the chairman, General Acop, knows, we have the honor code among the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. I was charged of cheating with other 7 of my classmates, and it was a gentleman's agreement. If you violate the honor code, you formally file your resignation, and then you just leave, sign the clearance, and get out of the Philippine Military Academy. And that's 3 weeks before my graduation, sir. I never insisted because I respect the honor code. But did you violate the honor code? Yes, sir, we did. That's why I resigned for the good of the service. Anong problema doon? Bakit ka nagsasampa ng kaso kay Sasrugando na cyber libel? Under oath ka dyan Under oath ka sa congressional hearing na yan, inamin mo Kaya umalis ka, hindi mo na nga pinagpatuloy pala yung graduation mo, 3 weeks bago mag-graduation, sinipa ka. Dahil nga, cheater ka, nang cheat ka. Tapos ito naman, yung ginamit mo, ayon kay Sasrugando, napailan mo sa ng cyber libel. Totoo naman pala, admitted naman pala. At ang pagkakataon na yan, under oath ka pa, so anong reason mo? Para mag-file ng cyber libel, para ito ang magiging basihan mo labang kay Sasrugando. Mukhang nonsense. Mukhang walang basis. So panggigipit lang talaga. Suppression lang talaga ng freedom of expression at freedom of speech laban sa mga DDS, mga Duterte supporters. Kasi nga sinasabi nila, pag ikaw DDS ay pro-China ka. Tumutulig ka sa kanila daw. Hindi
meron tayong tinatawag na freedom of expression, freedom of speech. Hindi po lahat ng mga Pilipino ay umuuyon po sa kung ano ang stand ng isang public servant. Tanggapin mo na lang na meron talagang pro, meron ding anti. Pero kung yun ang basehan niya na tinawag siyang cheater ni Sas Surgando, mukhang mapahiya pa ho siya dito kay Sas. Pwedeng magamit ni Sas Surgando yung video kung sakali matuloy yung kaso na yan, no? Papakita niya, ito, congressional hearing, inamin niya mismo kay Kung Marcolita. At si Kung Marcolita mismo makapag-witness yan. Kasi siya man yung nagtatanong. Anong nangyayari sa kanya? Inamin niya. May kasong cheat siya sa Philippine Military Academy. Kaya hindi siya nag-graduate sa Philippine Military Academy. Sinunod naman. Mga iyakin lang talaga. Ito mga kapartner, pag-usapan din po natin itong tungkol naman dito kay Antikrerering na hindi matanggap-tanggap na meron talagang mga reporter na pambasag moment. Anyari? Hindi ginaya ni Auntie Claire si Aidin Santos, tama. Isang reporter ng Net25 na kada po press con ng naturang spokesperson ni NGWM ay nandoon itong si Net25 Aidin Santos. At pag magtanong kasi ito, talagang sunog si Auntie Claire. Naglabas po ngayon ng kung ito kumakalat sa social media, mainstream media na umano'y hindi na ho nilang papapasukin si Aidin Santos sa kahit anong press-con, no? Sa Palacio de Polvoron. Basahin nga natin, partner, video. Malabo, partner dyan. Mga partner, akala ko Birada Aguila. Mga kabisdak, teka lang. Basahin ko lang yung yung nakalagay, hindi naman lahat, para at least alam natin kung anong nilalaman. Pero pinapatanggal na sa Malacanang Bait si Aidin Santos ng Net25. Ito sa sulat, medyo malabo. Partner, basahan natin na. Partner na naman. Mga kabisdak. Ika lang. Pataplok muna. Para masaya ang hapon natin ngayon dito sa Bisdak, Pilipinas. Kakagaling lang kasi Birada Aguila. Kaya akala ko continuous partner. Ito. Ito po ay sulat noong, matagal na pala ito, June 27. Ngayon lang ito lumabas. No? Mr. Paul Padua, Net25. Dear Mr. Padua, greetings from Malacanang. So ano kakarating lang ho ito? We hope that the letter reaches you in good health and in an even better disposition. Last Tuesday, June 25, 2025, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lead the destruction of billions of piso worth of illegal drugs on the Clean Leaf International Corporation facility in Capas, Tarlac. So ito yung yung sinunog nga na wala daw residue nakita, no? While the event was successful, we have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter. Uy, meron daw. May protocol daw na nilabag si Aidin Santos, reporter Aidin Santos, who is also a member of the Malacanang Press Corps. Santos violated media advisory. Media Advisory -25-109 in approaching the President directly, not once, but twice. Bawal ba talaga i-approach ang Presidente? Yun daw, direkta daw in-approach si BBM. Even if there was already an assigned place for reporters and covering the President, a certain distance should be observed at all times.
Sadly, this is not the first time that Santos has violated this rule. Uy, ganun ba? So, bawal lapitang presidente? Oh, bawal kasi ang boss interview si The Junior. Mautal-utal kasi eh. Sige, tuloy natin. While we recognize the the sale and even the need for Santos to get a story from the president, we should also recognize the need for our reporters to observe and respect the roles specifically set to ensure the safety and well-being of the president. Uy! Bakit ba banta bang reporter si Eden Santos kay EWM? These rules do not only apply to the media covering the president but to all. Ngek. This is maliit kasi. It is in this light where respectfully request that a new reporter be assigned to cover the president and the other government agencies inside Malacanang. Other reporters who were seen and recorded breaching the protocol last Tuesday will also admonished. Hoping for your favorable response to our request, I remain respectfully yours. No, Arelison Kabatbat, sino ba to? Assistant Secretary for Media Affairs. So, yun yung reason daw nila kasi merong nilabag na protocol itong si Eden Santos. So, mukhang kailangan daw ng bagong reporter. Magre-request ng bagong reporter nakapalit kay Eden Santos. Dahil si Eden Santos ay may nilabag na mga protocols na bigla daw nag-i-interview di yata kay NGWM. Kasi iniisip nila yung kalagayan ni NGWM. Tika, bawal ba ho lapitan ang presidente ng Republika ng Pilipinas ng mga reporter? Grabe naman ho. Kay former President Duterte, kahit saan pwede, pero ito kay The Junior is spoiled brat. Hindi ako naniniwala na yan reason lang nila na merong protocol na nilabag itong si Eden Santos. Marami na po kasing pagkakataong nababara ni Eden Santos itong si Auntie Claire every time may press con. So ngayon siguro mukhang naalibadbara na si Auntie Claire. Mukhang naisip na Auntie Claire, pag nandyan si Eden Santos, nabubuisit ako Panira ng moment. Kaya hanap tayo ng paraan, hanap tayo ng butas nito para hindi na makasali dito sa press con ng Malacanang. Lahat ng coverage sa Malacanang. Hayaan mo, Madam Eden Santos, nagawa mo naman din ang paraan. Lahat ng kapalpakan ni Auntie Claire na ibalita mo naman din Recently, itong patungkol naman sa pulburon. Binira din sila ni Eden Santos. Tingnan mo ito, bago ito, pakinggan natin bago. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May we know po kung anong mga barangay, kahit ilan lang po, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs? Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong balay silangan drug centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Bob!
Halatang nambubodo lang to si Anticlear, scam talaga, no? Eden Santos na naman, savage, no? Nung una, tinanong, yung patungkol sa 4,000, alitin nga natin, baka mamali tayo. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays Aha. ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May we know po kung anong mga barangay, kahit ilan lang po, no? Yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. 427,000 daw na mga barangay cleared na sa illegal drugs. Tinanong ni Eden Santos, alin dito? Kahit man isang barangay, magbanggit ka. Basag! Ang sagot, anong sagot? Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Walang detalye sa patungkol sa barangay. Mantakin mo, 427 barangay, binanggit mo, Anticlear, drug-free daw. Baka ibang drug-free yan, baka libre talaga. Hingin pa daw niya. Ang tangingot ka naman na spokesperson ka. Tama yung sinasabi ni Vice President Inday Sara na kulang sa brain cells ka, madam. Eh di sana pagka-receive mo ng ng report galing PDEA, 427,000 barangay, iuulat mo, magpapreskon ka. Siyempre, alam mo yung aling mga barangay dyan. Tingnan natin, baka kasamang basiko dyan. Ni isa, wala kang maibigay na pangalan ng barangay, 427,000 barangay, drug-free na daw, ayon kay Anticlear. Binara ka ni Eden Santos ngayon. Aling barangay? Kahit man isa lang. Wala ho siyang mapangalanan. Kasi nga, budol-budol. Mga sinungaling. Natabla talagang barahin. Yung sunod nga tanong, ano nga ho? Tuloy natin, Tingin po natin mula sa PDEA at ibang Tingin sa law enforcement PDEA. agencies yung sinasabi po nating barangay. Ito naman, sunod. Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers, ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Balay Silangan. Ano yung Balay Silangan? Parang yan, rehabilitation center. Sige nga, Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Ayun na nga! Yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung extra canvas. Balay Silangan. Hindi alam yung address. Lol! Trapo. Ubob. Sabi ni Inday Sara, uplok. Ito lang. Halatang gawa-gawa ka rin din. Gaano ba katotoo? Saan ba banda yung Balay Silangan? Address. Wala rin may bigay. Kaya nga sa tingin ko, ito ho talaga yung dahilan kung bakit pinagbabawalan na itong si Eden Santos na mag-cover dyan sa Malacanang. Pero pwede naman ang Net 25, ibang reporter lang. Wag lang talaga si Eden kasi nababara sa Anticlear. Hindi lang yan Maraming beses na po nabuljak ni Eden Santos si Anticlear. Pero akala ko ba kaibigan sila, selfie-selfie pa nga, di ba Kasi nabibisto yung kasinungalingan ng spokesperson ni Ngiwiim. Nalalaman ng taong bayan na puro panluloko yung pinagsasabi. Mantakin mo, 427 barangay, drug-free. Ngayon, tanungin ka, baka pwedeng pangalanan yung mga barangay na wala ng pulburon. Tatanong pa daw sa PDEA, lagagi na. Anong klase kayong mga opisyal ng gobyerno? Tapos rehabilitation, saan? Balay Silangan. Nagmamalaki. Tinanong, saan bang address nito? Hindi rin alam. Excuse me po. So, pambobodol. Siguro, ang gusto nilang reporter ng Net 25, yung oo lang ng oo. Oo yun ka lang ng oo yun. Kasi, sa Malacanang Press Corps, pag tinitingnan natin, excuse me po,
ay ang tanging terror lang talaga kay Auntie Claire ay si Eden Santos lang. Yung mga mabibigat na mga tanong ay nanggagaling kay Eden Santos sa Net 25. Pero ho, yung ibang mga reporter dyan, gaya ng ABS-CBN, News 5, GMA, walang ganun na mga tanong, yung pabarang tanong ba? Pambasag na tanong, wala. Lahat sila ay pleasif lang yung mga tanong. Siguro, baka takot sila, masipa, kagaya ni Eden Santos. Na, ito ang isa sa mga halimbawa ng pagkitil sa malayang pamamahayag. Kung yung isang reporter may ganyang klaseng katanungan, sagutin mo ng tama. Valid naman eh. Valid naman yung tanong ng mga reporter. Hindi ba valid yung sinasabi niya, saang barangay? Anong barangay? Siyempre, tatanungin natin. Total, pinagmamalaki nyo naman, manoy, drug-free na daw. Wala nang mga droga sa kalsada, sa mga kabarangayan, 427,000. Magpangalanan ka kung anong barangay. Ang problema nga, wala nga, hindi nga totoo budol. So, pahiya ka lalo dyan. Rehabilitation daw, meron. Saang address, hindi rin alam. Tawag sa'yo, hunghang. Bilang hunghang tatanga-tanga. Ama, siyempre, ang reporter magtatanong. Yan, basic man yan na tanong. Hindi naman yan mahirap sagutin eh. Address, hindi mo maisagot. Tatanungin mo pa sa tatanungin mo pa sa PDEA. Anong barangay? Tatanong pa sa PDEA. So, ibig sabihin, Auntie Claire, yung barangay mo, hindi mo alam kung wala nang droga dyan. Kasi nga, hindi totoo na walang droga. Ang purpose yan, panlulukot, pandadaya sa maraming Pilipino. Ako, bilib ako dito kay Eden Santos ng Net 25. Bakit? Kaya niyang magtanong ng ganyan. Siya lang nagbubukod tanging reporter na kayang tanungin si Auntie Claire ng pabara na hirap naman to si Auntie Claire sumagot. Siya lang ho talaga. So, ibig sabihin, hindi kayang hawakan ni Auntie Claire sa leeg itong si Eden Santos. Kaya maghahanap ng iba, ipapalit para gustong kontrolin. Paano kung mas malala pa dyan? Sabihin, Net 25, palitan nyo si Eden Santos. Kasi, wala, masyadong pabalang magtanong, pambasag pinggan eh. Kung yung itatanong, yung sa yung itatanong, kung yung ipapalit, yung sa, yung programa ng Net 25 na nandyan si Marcolita, saganang mamamayan. Yung isa, yung lalaki, na medyo chubby-chubby, yun na lang ipalit kay Eden para mas brutal. Di lalo kang mapahiya dyan, Auntie Claire, pag yun ang ipapalit. Sana yun ang maisip ng Net 25. Sasabihin, gusto nyo pala palitan si Eden Santos? O ito, mas mabigat ho ito. Namnamin mo kung paano to magtanong. Yan, babae nga lang yan si Eden Santos. Paano pag ipalit yung lalaki? Hindi lalong iiyak. Ako, I think first time ko po na nakarinig na merong media, reporter na binaban dyan sa press corps ng Malacanang. Kasi kay Tatay Digong, hindi naman talaga uso yan eh. Yan ay suppression yan eh. Sa malayang pamamahayag. Inday Sara, walang ipinagbabawal. Kahit alam natin yung mga reporter doon, mga bias talaga. Pero open pa rin si Inday Sara. Same with Tatay Digong. Sobrang bias, open pa rin si Tatay Digong. Kasi nire-respeto ni Tatay Digong yung mga media. At walang ganung insidente. Ito lang talaga. Under Marcos admin. Bagay kasi, itong si Eden Santos, mas matalino pa to kay Auntie Claire. So, yung ibang mga reporter, mga ubob, 80-80, mga oplog, sabi ni Inday Sara. Baka ayaw lang din talaga ni Auntie Claire, masabon siya, or masapawan siya.
Ayaw ni Auntie Claire mabuljag siya kasi nagmumukhang ng isang tanga. Hindi, pag ikaw kasi spokesperson, dapat alam mo na may mga ganyang klaseng tanong, handa ka, prepared ka. Kasi hindi naman po pwedeng may script. O baka naman, every time may press con, may script binibigay sa mga reporter, pagdating kay Eden Santos, iba yung binabasang script. Tablado. Pero hindi, may nilabag daw na protocol. Tingnan na lang ho natin kung dapat pangalanan din yung iba kung sino po yung binaban. Kasi meron daw, hindi lang daw si Eden Santos. Pero ang tawag pansin kasi sa atin, agaw pansin, itong si Eden Santos kasi alam natin, nagmistulang terror labang kay Auntie Claire. At nakailang bisis na po nabuljak, napahiya itong si Auntie Claire ni Eden Santos. Siguro nahanapan lang talaga ng butas. Meron bang dapat magsalita din si Eden Santos kung meron ba talaga siyang protocol na nilalabag kasi yung biglang sunggab lang daw sa presidente, biglang tanong, bakit kayo magagalit? Presidente nga ho yan, di man hari yan. No? Bawal talaga tanungin si NGWM. Ano natin magtanong? Kung ako dyan magtatanong kay NGWM, Auntie Claire, mas malala pa. Balik-balikin ko yung hair follicle drug test hanggat sa mabuisit kayo sa akin. Pati flood control projects, 5,500, nasa na. Tagulan na naman. Tsaka sasabihin ko, Mr. President, bakit yung 20 pesos per kilong bigas in FA pala yan? Hindi man commercial rice. Anyway, maraming salamat po. Kita-kits po mamaya, alas 8:30, live commentary dito sa Bisdak Pilipinas. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Magandang hapon. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat sa iyo po mamaya.